Bukod sa mga karagatan at kabundukan, isa pa sa mayaman at masagana ang ecosystem ay ang mga wetlands o tinatawag ding latian. Kaya nitong sumuporta ng napakaraming kakaibang species ng isda at pananim na siyang makatutulong sa produksyon ng agrikultura, pati na rin sa pag-iwas sa sakuna, partikular na ang mga pagbaha. Kaakibat ng mga benepisyong ito ay nakakabahalang pagkaubos ng mga ito dahil ayon sa mga eksperto, 3 beses na mas malala ang pagkawala ng mga wetlands kaysa sa mga kagubatan. Kaya naman bilang advokasya ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, nabuksan ang isipan ng mamamayan na pangalagaan ng mga ito, binuksan ang kauna-unahang Wetland Center Museum sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Senator Cynthia Villar kasama ang mga opisyal ng DNR at mga LGU official ng Las Piñas at Parañaque, pinasinayaan ang nasabing museum na nasa mismong Las Piñas Parañaque Wetland Park o LPPWP. This museum includes a special focus on the Las Piñas Parañaque Wetland Park and present a wealth of ideas on wetland conservation. Tampok sa museyong ito ang mga impormasyong kailangan nang sa gayon ay maintindihan ng publiko ang kahalagahan ng wetlands at paano ito alagaan. Ang LPPWP na ito ay isa lamang sa 8 wetlands sa Pilipinas kung saan mahigit 2,800 ang kabuuan sa buong mundo. Ayon sa DNR, 90% sa mga ito ay nanganganib na ma-degrade o tuluyang mawala. Samantala, ayon kay Senator Cynthia Villar, bukod sa masisira ang ecosystem ng kalikasan, ay mas maapektuhan nito ang hanapbuhay ng mga mangingisda. There are 300,000 fishermen in Manila Bay. Pag namatay ang aming mangrove, ano na yung mga fishermen sa Manila Bay? Ano hanap buhay nila? Layo ng nasabing museo na magsilbing makabuluhang plataporma upang mamulat ang publiko sa panganib na kinaharap ng wetlands, kaakibat ang responsibilidad na preserbahin ang mga ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.